Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Si Noel at ang Morgue. Noel! Noel! Bilisan mo, dali! Ano yung boss? May nangyari po ba? Gumagalaw tong auto kong dead person ng a little bit. Tingnan mo! Ha? Gumagalaw? Parang imposible naman yan, boss. Sa tingin ko kakanood mo yan ng mga horror eh. Ilang taon na ako nagtatrabaho dito sa morgue ni isang bangkay wala namang gumagalaw dito. Basta, alam ko gumalaw eh. Wait ka ng kumontra. Kanina, nakatingin sa kabila yung ulo niya. Yung taas na ulo ha. Tapos ngayon, nakatingin na dito sa beautiful face ko. Ha? Totoo ba? Di ko na din kasi maalala kung saan siya nakatingin kanina eh. So you're telling me, I'm a liar, ha? Bakit ba kasi di mo itago sa ref yung dead person pag nagbe-break time ka eh? Di ba sabi ko sa'yo, ayaw ko na nakatiwangwang yung mga bangkay dito? Boss, umihi lang naman po kasi ako saglit. Hindi naman ako nag-break eh. Basta, pag di mo binubuting-ting yung mga bangkay na yan, ipasok mo sa ref nila, kiber! Tumango naman si Noel kaya umalis na ang amo nitong si JR. Imbalsamadoro si Noel sa morgue. Binata pa lang siya ito na ang kinasanayan niyang trabaho. Si JR din ang kauna-unahan at hanggang ngayong amo niya. Di maintindihan ni Noel kung bakit ito ang negosyo nito dahil sobrang matatakotin nito. Palaging alas 6 na ng umaga ang uwi ni Noel. Pagka-uwi niya ay siya naman paggising ng mag-ina niya para mag-asikaso papasok sa school at sa bahay na pinapasukan nito bilang katulong. Pag-uwi ni Noel ay palagi siyang sinasalubong ng mga ito. Tay! Mama, nandito na po si Tay! Kyle, anak, payakap nga. Miss na miss ka na kaagad ni tatay ah. Tay, di po, binago na po yung pangalan ko. Ako na po daw si Cardo eh. Cardo Dalisay. Pow pow! Naku Kyle, kakapanood mo yan ng probinsyano eh. Ay tatay, kain na tayo. Oh please, gutom na ako eh. Dami kasing bangkay ngayon. May kumakalat daw kasing sakit na nakakamatay eh. Grabe nga eh, nakakatakot. May pa-meeting nga ngayong amo ko mamaya. Feeling ko may kinalaman yung meeting dyan sa sakit na yan eh. Ako po, di ako natatakot kasi si Cardo Dalisay ako eh, kaya matapang ako. Nagtawanan naman ang mag-asawa at pumasok agad na kinuha ni Kyle ang tsinelas ng papa niya at hinubad ang medyas nito at nilagay sa tamang lagayan ng sapatos. Ay, napakabait mo talagang bata anak. Napakaswerte namin ng mama mo sa'yo. Ako po ang swerte kasi may tatay ako na sobrang bait at mama na sobrang sipag at mapagmahal. Talaga anak? Salamat ha. Pero tandaan mo, bilang si Cardo Dalisay ka na, kailangan mo ring maging mabait at matulungin sa iba ha. Hindi lang matapang. Opo tay, gagawin ko po lahat yun. Gusto ko rin po maging pulis paglaki ko eh, para tulungan yung mga tao gaya ni Cardo. Ay, yan ang magandang pangarap. Pero dapat kumain ka muna ng marami para lumakas ka at matupad mo yung mga pangarap mo anak. Habang kumakain, nagkwento si Noel tungkol sa kakaibang pangyayari sa morgue na ikinagulat ng kanya mag-ina. Ha? Sigurado ka bang gumalaw yung bangkay, Noel? Baka naman pagod ka lang o kaya may iba pang dahilan. Ewan ko, Sheila. Pero hindi naman ako naniniwala eh. Baka imagination lang yun ni boss. Hilig kasi manood ng mga horror eh. Tay, kung ako yun, hindi po ako matatakot. Lalapitan ko pa yun at titingnan ko kung bakit gumalaw. Ay naku anak, wag na. Baka mamaya makita mo talaga, hindi ka na makatulog. Saka trabaho yun ng tatay, hayaan mo na sa akin yun. Nagpatuloy ang pamilya sa kanilang masayang almusal. Nagtatawanan at nagbabahagi ng mga kwento sa nangyari sa kanila sa buong maghapon. Nung naggabi na, napasarap ng tulog si Noel dahil sa pagod sa trabaho.
Dapat alas 5 ng hapon ang gising niya para makapasok ng alas 6, pero nagising siya ng alas 11 na ng gabi. Gulat na gulat siya at nagmamadaling nag-ayos para pumasok. Tako, patay, late na ako. Baka kung ano na nangyari doon sa morgue ha. Pagdating ni Noel sa morgue, kakaiba ang lamig na sumalubong sa kanya. Parang mas malamig pa kaysa sa dati. Bigla siyang kinabahan, lalo na't naalala niya yung kwento ni JR tungkol sa gumalaw na bangkay. Sana walang kakaiba ngayong araw. Late na nga, baka magkaroon pa ng problema. Pagbukas niya ng pinto ng morgue, biglang may nakita siyang mama na nakatayo sa gilid na nakatalikod. Natakot si Noel at napasigaw. Ha? Sino ka? Kung multo ka, wala akong may tutulong sa iyo ha. Sarili ko nga hindi ko matulungan eh. Biglang pumasok si JR. Kaloka ka, Noel. Umi-speech ka pa dyan. Hoy, relax ka lang. Hindi yan multo. Si Mang Danny yan, no? Bago mong makakasama. Nakalimutan kong sabihin sa iyo yesterday once more. Kailangan na nating magdagdag ng tao kasi nadami na yung customer ngayon. Hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako o mababahala na ang daming namamatay ngayon eh. Grabe ka naman, JR. Akala ko kung ano ni. Late na nga ako tapos yung pambubungad sa akin. Pasensya na, Noel, at late ka ha. Ba't parang kasalanan ko? Saka ba't parang sinusumbot mo pa sa akin na late ka? Hindi naman boss. Oh, well, nag-hire ako ng ekstrang tulong sa gabi kasi alam mo naman 'di ba, sobrang matatakotin ako. Tapos yung nangyari pa last night, kaloka. Saka para hindi na din tayo masyadong kabado dito sa madaling araw. Noel, Danny nga pala. Huwag ka mag-alala. Veterano na ako sa ganitong trabaho. Kaya matutulungan talaga kita dito. Lumapit si Mang Danny at nakipagkamay kay Noel. Medyo naibsa ng kaba ni Noel dahil mukhang mabait naman ang bagong kasama. Nako, salamat Mang Danny. Pasensya ka na kanina. Medyo nagulat lang ako eh. Walang problema yun, Noel. Sanay na ako sa mga ganitong eksena. O tara, tulungan kitang mag-check sa mga naka-schedule na i-imbalsa mo ngayong araw. Nagtrabaho na silang dalawa at unti-unting nawala ang takot ni Noel dahil sa presensya ni Mang Danny. Habang nagtatrabaho, nagkukwentuhan sila at nagtatawanan. At naramdaman ni Noel na parang hindi na siya sa morgue nagtatrabaho kundi nasa isang normal na opisina lang kasama ang bagong kaibigan. Alam mo, Mang Danny, kahapon pa ako kinakabahan dahil sa sinabi ni JR eh. Pero mukhang okay naman pala kapag may kasama ka na. Oo naman, Noel. Madalas sa trabaho natin, mas nakakatakot ang iniisip natin kaysa sa totoong nangyayari. Basta mag-focus lang tayo sa trabaho, ayos na. Natapos ang shift nila na mas magaan ang loob ni Noel. Umuwi siya na hindi na masyadong balisa at nagpapasalamat na may bago siyang kaibigan sa trabaho na tulad ni Mang Danny. Pag-uwi ni Noel, pagod man sa magdamag na trabaho, agad siyang sinugod ni Kyle na may dalang magandang balita. Tay, ulaan mo po kung ano nangyari sa school ngayon. Oh, ano yan anak? Mukhang masayang masaya ka. Opo, kasi po, top 1 po ako sa klase ngayong grading period eh. Wow, talaga? Ang galing naman ng anak ko. Bahag nga si tatay. Naku, talaga Cardo. Proud na proud sa iyo si tatay. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, napansin ni Noel na parang may bumabagabag kay Sheila. Nakasimangot ito at tila malalim ang iniisip. Oh, mahal. Bakit parang hindi ka masaya? May problema ba? Noel, kasi yung amo ko nagbawas ng tao sa trabaho dahil sa sakit na kumakalat ngayon. At isa ako sa mga napili na tanggalin muna dahil may sipon ako ngayong linggo Napakamalas nga ba't ngayon pa ako nagkasipon? Ha? Ganun ba? Pero paano na yan? Kailangan natin yung sahod mo. Lalo na't may mga gastusin pa tayo para sa school ni Kyle. Oo, alam ko yun, Noel.
Nag-aalala nga rin ako pero sinabi ng amo ko na temporary lang daw ito. Pag okay na ang lahat, baka pwede na akong bumalik. Mahal, huwag ka mag-alala. Nandito ko. Magtatrabaho ako at gagawa ng paraan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapit lang. Mama, huwag ko na po malungkot. Sabi ni tatay, matapang tayo, di ba? Tulad ni Cardo Dalisay. Tumawa si Noel at niyakap ang mag-ina. Sinisikap na magbigay ng comfort sa kanila. Tama si Kyle, mahal. Matapang tayo. At ngayon, mas kailangan natin magtulungan at magdasal na sana maging maayos ng lahat. Salamat, mahal. Kyle, anak. Napakaswerte ko na may pamilya akong katulad nyo. Sige, magtulungan tayo. Kakayanin natin to. Pagpasok ni Noel sa trabaho isang gabi, kakaiba ang pakiramdam niya sa morgue. Napansin niyang wala si Mang Danny at maging si JR ay hindi rin makita. Nagtaka siya dahil bihirang-bihira yung mangyari. Habang nag-iisip kung ano ang nangyari, may narinig siyang iyak na nagmumula sa direksyon ng mga ref, kung saan nila nilalagay ang mga bangkay. Ha? Ano yun? Bakit may umiiyak? Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinagmula ng tunog. At nang malapit na siya sa ref, lalo pang lumalakas ang iyak. Tila isang matandang babae ang umiiyak. Sobrang takot na si Noel pero naisip niya paano kung may tao talagang naipit doon. Kailangan kong tingnan. Baka may tao talagang nangangailangan ng tulong. Binuksan niya ang ref at doon sa halip na isang tao, isang bangkay na matandang babae ang tumambad sa kanya. Ang bangkay ay biglang nagsalita. Tulungan mo ako. Hindi ko matanggap ang aking pagkamatay. Nagimbal si Noel at bago pa niya maproseso ang nangyari, nagsimula itong gumalaw palabas ng ref at hinabol siya. Takot na takot si Noel. Tumakbo siya na mabilis hanggang sa nagising si Noel na hingal at pawisan. Napagtanto niyang panaginip lang pala ang lahat. Huminga siya ng malalim. Nagpapasalamat na hindi totoo ang kanyang bangungot. Diyos ko, panaginip lang pala. Pagdating niya sa trabaho kinahapunan, normal na ang lahat. Naroon si Mang Danny at maging si JR ay abala sa kanyang desk. Habang nagkakape, napansin niya ang larawan ng isang matandang babae sa isang file sa desk ni JR. Ang parehong mukha ng babae sa kanyang panaginip. Mang Danny, kanina nanaginip ako tungkol sa isang matandang babae. Kamukha niya yung nasa picture na yan, no? Sa panaginip ko, hinabol niya ako mula sa ref ng mga bangkay. Ano? Talaga? Baka naman dahil nakita mo yung picture niya dito kahapon kaya napanaginipan mo siya. Alam mo naman, minsan naglalaro ang isip natin lalo na sa gabi. Hindi ngayon ko lang yan nakita. Yan ba? Si Lola Anita yan. Bagong dating kahapon. Wala namang kakaiba sa kanya. Maliban sa namatay siya ng hindi inaasahan sa tulog niya. Siguro nga gawa-gawa lang ng isip ko. Pero grabe talaga yung takot ko parang totoo Baka kailangan mo na magbawas ng panonood ng horror, Noel. O kaya magdasal ka kaya bago ka matulog para panatag ang loob mo. Natawa na lang si Noel. Sumang-ayon at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang isip, hindi niya maiwasang magtaka at maging alerto sa bawat sulok ng morgue. Lalo na sa malapit na sa mga ref. Lumipas ang mga araw at naging normal naman ang takbo ng buhay para kay Noel sa morgue. Kahit paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ang mga alaala ng kanyang panaginip. Pero sa kabila nito, may magandang balita namang dala si Kyle na nagpagaan ng kanilang kalooban. Sa isang araw na puno ng excitement, sumali si Kyle sa isang quiz bee sa kanilang eskwelahan. Magaling talaga ang bata, kaya naman hindi nakakagulat nang manalo siya ng gold medal. Hindi lang yon, may kasama pang perang premyo ang kanyang pagkapanalo.
Tay, Nay, tingnan niyo po oh, yung napanalunan ko. Ay, anak, ang galing mo talaga. Naku, pahag nga si Mama at pakis na din. Mwah! Alam mo anak, proud na proud kami sa'yo. Saan mo naman balak gamitin yung napanalunan mo ha? Mama, gusto ko po ibigay sa inyo tong pera. Alam ko po kasing nahihirapan tayo ngayon eh. Lalo na't wala ka pa pong trabaho. Sana makatulong po ito kahit papano. Natigilan si Sheila at kitang-kita sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyon. Tuwa sa tagumpay ng anak ngunit may bakas din ng lungkot dahil sa kanyang sariling sitwasyon. Salamat anak ha. Napakabuti mo. Pero sana ginamit mo na lang to para sa iba mong kailangan. Siguro dagdag baon. Nay, okay lang po no. Mas importante po sa akin na makatulong sa inyo. Lahat naman po ng kailangan ko nasa akin na po eh. Isang magandang mama at poging tatay. Masaya silang mag-asawa pero hindi maikakaila ang patuloy na pag-aalala ni Sheila. Kahit anong sipag niya sa paghahanap ng bagong trabaho o pagkakakitaan, tila ba walang nangyayari. Madalas siyang tahimik at malalim ang iniisip. Isang umaga habang kumakain sila, Mahal, napapansin kong parang malungkot ka pa rin ha. Meron pa bang ibang gumugulo sa'yo? Mahal, hirap na talaga ako makahanap ng trabaho eh. Nag-aalala ko na baka hindi na ako makashare sa mga gastusin dito sa bahay. Buti pa si Kyle nakakatulong sa atin kahit papaano. Sheila, huwag ka masyado mag-alala. Magkasama natin tong haharapin ano. Baka may iba pang paraan na hindi pa natin nasusubukan. Ay, ano pa ba kaya Noel? Parang naubos na yung mga pwede kong pasukan eh. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod na hindi magandang kapalaran ang dumating sa mga negosyong sinubukan nilang pasukin ni Sheila. Lahat ng pagsisikap nila ay tila ba walang naging magandang resulta. Nang maramdaman ni Noel ang bigat ng sitwasyong pinansyal nila, nagpasya siyang kausapin si JR. Sa pag-asang baka may iba pang paraan para kumita. Isang gabi habang nagtatrabaho, dahan-dahan niyang binuksan ang usapan tungkol sa paghahanap ng ibang pagkakakitaan. Boss JR, pasensya na po kung biglaan to ha. Pero baka po may alam kayong ibang paraan o trabaho kahit part-time. Medyo hirap po kasi kami ngayon eh. Natanggal kasi si Sheila sa trabaho kaya medyo mabigat na ako lang mag-isang kumikita. Nag-isip si JR kung sasabihin niya ba ito kay Noel o hindi. Natatakot siyang sabihin ito kay Noel kasi alam niya kung anong klase ang pagkatao ni Noel at baka hindi din naman niya magugustuhan yung iaalok. Noel, meron naman sana pero hindi ko sigurado kung sasang-ayon ka dito eh. Medyo delikado din kasi. At labas na ito sa normal nating ginagawa ha. Ano ba yan boss? Desperado na po ako eh. Basta para sa pamilya ko, handa ako makinig at gawin kung ano man yan. Bumuntong hininga si JR bago ipaliwanag kay Noel. O sige, bago ko sabihin, gusto ko lang malaman mo na optional lang to ha. Walang pilitan at sana wala naman sumbungan. Alam mo bang may sideline kaming ginagawa ni Mang Danny? Hindi to above board ha. May partnership lang kami sa isang grupo. Bumibili kasi sila ng mga bangkay na walang nakiklaim mula sa mga ospital tapos dinadala nila dito para kuhanan ng mga lamang loob para ibenta. Nagulat si Noel sa revelasyong ito. Hindi niya akalain na may ganitong kalakaran sa lugar na pinagtatrabahuan niya. Ho? Totoo ba yan, boss? Parang hindi ko po kasi maisip na gagawin natin yan dito eh. Oo, Noel. Hindi ko din naman gustong gawin to nung una. Pero malaki ang kitaan eh. Kaya naisip ko, why not naman, diba? Alam kong mataas ang moral mo kaya hindi ka na namin sinali ni Danny dito sa ganitong gawain.
Si Mang Danny kasi ang nagsuggest nito. Alam mo na, veterano na kasi yon at may mga contact siya sa mga ganyan. Kaya sinuggest niya sa akin. Nakita ko na medyo okay ang kitaan. Kaya ginaw ko na. So, kung talagang kailangan mo, pag-isipan mo. Natahimik si Noel. Labag sa kanyang kalooban ang ideyang ito. Pero dahil grabe na yung pangangailangan ng pamilya niya, medyo naiisip niyang pasukin ito. Salamat sa pag-share, boss ha. Sige po, mag-iisip muna ako. Mahirap kasi para sa akin to, parang immoral kasi. Papasensya na boss ha. Hindi sa inuusga ko kayo pero sabi niyo nga kilala niyo ako. Hinayaan naman siya ng amo at hindi din pinilit. Umuwi si Noel na balisa. Hindi niya malis sa isipan ang alok ni JR. Habang nag-uusap sila ni Sheila sa hapagkainan, ibinahagi niya ang kanyang pag-aalinlangan. Mahal, may alok si JR na trabaho Kaso, labag sa moral ko So ang ginagawa nila, nagbebenta ng mga lamang loob ng mga bangkay na hindi na kiniklaim. Malaki raw ang kita Pero alam kong desperado tayo pero may mga bagay pa rin tayong hindi dapat gawin. Mahalaga pa rin ang tama at mali. Mahalaga pa rin na tama ang gagawin natin. Baka may iba pa tayong paraan, Noel. Huwag natin isuko yung prinsipyo natin. Napaisip si Noel. Sa kabila ng pangangailangan, may mga linyang hindi nila dapat tawirin. Nagpasya si Noel na umiwas sa alok na yon at maghanap ng ibang paraan upang matulungan ang kanyang pamilya sa tamang paraan. Sa mga sumunod na araw, lagi na lang may dala si Kyle na ekstrang pera para kina Noel at Sheila. Sa una, natuwa ang mag-asawa sa ipinapakitang pagtulong ng kanilang anak. Pero kalaunan nagsimula silang magtaka kung saan nga ba nanggagaling ang perang ito. Kyle, anak, saan mo ba nakukuha yung perang ibinibigay mo sa amin? Masaya kami na tumutulong ka pero gusto lang namin malaman. Nay? Tay? Gumagawa po ko ng assignments at projects ng mga kaklase ko Nagpapabayad po ko kasi gusto ko rin makatulong sa atin. Lalo na't alam kong mahirap po ngayon Anak, salamat Pero alam mo, hindi mo kailangan maramdaman na kailangan mong gawin yan. Ayaw namin na mapapagod ka at di mo naman dapat pinoproblema yung problema namin ng nanay mo Tama ang tatay mo, Kyle. Mas importante sa amin na mag-focus ka sa sarili mong pag-aaral. Ayaw din namin na magkaroon ka ng problema sa school mo kasi nadidi-focus ka. Pero, Nay, Tay, okay lang po ako. Gusto ko lang po talagang tumulong saka mas nagiging masipag nga po akong mag-aral kasi po may not perfect return money policy po ako So, kailangan po talaga maka 100 sila sa gawa ko. Pinasalamatan nila si Kyle sa kanyang pagsisikap, ngunit inassure din nila na hindi niya kailangang masyadong magpakapagod para tumulong. Isang madaling araw sa trabaho, habang tahimik ang paligid sa morgue, sinubukan ni Noel na ikwento kay Mang Danny ang tungkol kay Kyle. Pero napansin niyang kakaiba ang kilos ni Mang Danny. Hindi to sumasagot at parang malalim ang iniisip. Mang Danny, nakakatuwa yung anak ko. Tumutulong sa amin kahit papano. Hindi ito kumibo. Mang Danny, okay ka lang ba? Ilang beses sinubukan kausapin ni Noel si Mang Danny nung araw na yon, pero hindi man lang ito natinag sa kanya at ginagawa lang nito yung ginagawa niya. Napatingin si Noel kay Mang Danny dahil nagtaka siya kung bakit hindi ito kumikibo. Dahil dito, nagpasya siyang tawagan si JR para itanong kung anong nangyayari kay Mang Danny. Boss JR, bakit po parang iba yung kilos ni Mang Danny ngayon? Hindi siya nagsasalita. Noel, wala si Mang Danny ngayon sa trabaho, no? Ano ka ba? Absent siya, no? Tumawag yung misis niya kanina kasi nahawa daw ng COVID si Mang Danny.
Kaya dapat wala kang kasama dyan ngayon. Nang marinig ito, nangilabot si Noel. Hindi maipaliwanag kung sino o ano yung kausap niya kanina na akala niya ay si Mang Danny. Pero boss, kausap ko lang siya eh. Nagkwento pa nga ako sa kanya eh. Ay nako, imposible yan Noel no. Siguraduhin mong nasa ligtas kang lugar dyan ha. At huwag kang lumapit kung sino man yang nakita mo. Nako, napanood ko na to. Baka skinwalker yan o impostor. Nagmadali si Noel na i-check ang paligid. Wala nang tao sa lugar kung saan niya nakausap si Mang Danny. Nanginginig at balisa. Tinapos ni Noel ang shift niyang iyon na puno ng takot at pagtataka sa kung ano ang nangyari. Pag-uwi niya, kinuwento niya agad kay Sheila ang nangyari. Napagdesisyonan nilang maging mas maingat si Noel sa trabaho at siguraduhin na lagi siyang alerto sa kanyang paligid, lalo na sa mga oras ng gabi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang pamilya, tumunog ang cellphone ni Noel. Si JR ang tumawag. At bago pa man niya nasagot, alam niyang hindi maganda ang balita. Noel, nabalitaan mo na ba? Yung alin po? Namatay na si Mang Danny kagabi dahil sa complications mula sa COVID. May sakit pala siya sa puso so ayun, parang hindi kinaya ng puso niya yung COVID kaya bumigay. Kagabi? Kung namatay na si Mang Danny kagabi, sino yung kausap ko? Yung bulto niya? Pagkababa ng tawag, agad niyang ibinalita ito kay Sheila. Mahal, namatay na daw si Mang Danny kagabi. Grabe talaga yung COVID, no? Kailangan nating magdoble ingat. Daming namamatay dahil dyan eh. Diyos ko, nakakatakot naman. Paano na lang kung mahawaan tayo? Dapat siguro masigpitan pa natin ang pag-iingat, lalo na't may bata tayo dito. Agad nilang pinag-usapan ang mga dapat gawin para lalong mag-ingat. Ang madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask at pag-iwas sa paglabas kung hindi kinakailangan. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, ilang araw lang ang lumipas, napansin ni Sheila na tila may lagnat si Kyle. Nang sukatin nila ang temperatura, mataas nga ito. Agad nilang dinala si Kyle sa ospital para magpa-test. Laking gulat nila nang malamang positibo si Kyle sa COVID. Paano nangyari to? Sinunod naman natin ang lahat ng precautions. Halos hindi na nga ako lumalabas sa si Kyle eh. Mahal, minsan kahit anong ingat natin may mga bagay pa rin na hindi natin kontrolado. Pero ang importante ngayon, nandito tayo para alagaan si Kyle. Habang naka-quarantine si Kyle sa kanilang kwarto, sinigurado ni Noel at Sheila na mabibigyan siya ng lahat ng kailangan. Gamot, pagkain at moral support. Bagamat mahirap para sa kanila na hindi mahawaan o mayakap ang kanilang anak, ginawa nilang lahat para maramdaman ni Kyle na hindi siya nag-iisa sa laban niya sa sakit. Nay, miss ko na po kayo. Sana gumaling na po ko, no? Para mahag ko na po kayo ulit ng maigpit na maigpit. Malapit na yun anak. Matapang ka diba? Kaya mo yan. Oo anak, malapit na. Lahat tayo magtutulungan dito ha. Laban lang. Sa kabila ng takot at pag-aalala nila Sheila at Noel, ay mas pinili nilang maging matatag sa problemang kinakaharap nila. Habang lumalala ang kalagayan ni Kyle, ramdam ni Noel ang bigat ng sitwasyong pinagdaraanan nila. Hindi na niya alam ang gagawin para makatulong sa pagpapagamot ng anak. Kahit labag sa kanyang kalooban, napilitan si Noel na balikan ang alok ni JR na dati niyang tinanggihan. Isang gabi, kinausap niya si JR tungkol sa kanyang desisyon. Boss JR, yung sinabi mo sa akin dati, yung alok mong sideline, kailangan ko na yung tanggapin. Hindi ko man gusto pero malala na kasing kalagayan ng anak ko eh. Noel, sigurado ka ba? Alam mo naman yung risk, hindi ba? Hindi to basta-basta. Oo boss, desperado na ako eh. Wala na akong ibang maisip na paraan kung hindi ko mabibili yung mga kailangang gamot ni Kyle.
Baka kung ano nang mangyari sa kanya eh. Nang gabing yon, dinala siya ni JR sa isang tagong lugar kung saan niya nakakausap ang leader ng sindikato. Maingat na ipinaliwanag ng leader kung ano ang dapat gawin. Sinabi niyang bibili sila ng mga bangkay na walang nagkiklaim at responsibilidad ni Noel na maingat na kunin ang lamang loob nito at agad na ilagay sa icebox na may yelo at ibalik sa kanila. Siguraduhin mong walang makakalata sa ginagawa mo, ha? Malinis dapat ang trabaho. Opo, boss. Parang ganyan din naman yung ginagawa namin sa morgue, kaya wala naman pong makakahalata. Abay dapat lang. Pag ito nalaman kong kumalat dahil sa'yo, patay sa akin yung asawa at anak mo. Nagulat si Noel na nalaman ng leader ang tungkol sa pamilya niya. Sir, wag naman po ganun. Huwag kang matakot basta wala kang gagawing masama. Walang magiging problema. Sa unang gabi ng kanyang bagong trabaho, habang inihahanda ang isang bangkay, hindi mapigilan ni Noel ang pagtulo ng mga luha niya. Labis ang kanyang pagsisisi at guilt sa kanyang ginagawa. Habang nagdarasal siya, nanginginig ang kanyang boses. Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga ginagawa ko. Para lang po to sana ko. Sana po maunawaan niyo po ko kung bakit ko ginagawa ito. Matapos ang trabaho, umuwi si Noel na lubos na bigo at turog ang puso. Hindi niya makuwang tingnan si Sheila sa mata na makauwi siya. Tahimik lang siyang pumasok sa kanilang kwarto at doon nag-isip. Kinabukasan, kinausap ni Noel si Sheila tungkol sa kanyang ginawa. Hindi niya matagalan ang bigat ng kanyang konsensya. Sheila, mahal, may aaminin sana ako sa'yo. Ano yun? Makikita ang takot sa mukha ni Sheila na parabang iniisip niya na may babae o anak sa labas ang asawa. Huwag kang mag-alala. Wala akong babae. Wala din akong anak sa labas. Ay, Diyos ko, salamat. Ano ba kasi yun? Naalala mo yung trabahong inaalok ni Boss JR sa akin? Oo, yung napag-usapan natin na wag mong kukunin. Kinakailangan ko, Sheila para kay Kyle. Baka mawala siya sa atin pag wala akong ginawang paraan. Noel, anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo? Pumayag na ako So ibibigay lang nila sa akin yung bangkay. Tapos kukunin ko yung lamang loob nun tulad ng puso, liver, kidney, mata. Tapos ilalagay ko dun sa lalagyan na bibigay nila sa akin. Tapos kukunin din nila kagad. Mahal, alam ko kung gano'ng kahirap to para sa'yo. Hindi kita huhusgan pero kailangan nating mag-ingat. Malakas ang karma. Di tama yung ginagawa mo kaya kailangan nating mag-ingat kasi hindi natin alam kung anong singil ng karma nito sa atin. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, nagbigay si Sheila ng suporta kay Noel. Magkasama nilang hinarap ang mga hamon. Nagdadasal na sana ay may iba pang paraan na dumating para sa kanila na hindi na kailangan pang lumabag sa batas. Magkasama silang umasa at nanalangin na sana'y malagpasan nila ang mga pagsubok na ito nang hindi napapasama ang kaluluwa o kinabukasan nila. Pagpasok ni Noel sa trabaho, halata sa kanya na mabigat ang loob niya sa ginagawa niya. Gawa na rin siguro ito sa konsensya at takot sa ginagawa niya. Pero wala na siyang ibang maisip na paraan para makatulong sa pagpapagamot kay Kyle. Sa gabing yun, isa na namang bangkay ang haharapin niya. Ang proseso ng pagkuha ng lamang loob para sa iligal na transaksyon. Habang abala siya sa paghahanda ng bangkay, bigla na lang itong gumalaw. Nanlaki ang mga mata ni Noel nang unti-unting bumangon ng bangkay mula sa pagkakahiga at tinitigan siya ng direkta sa mata. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit mo kinukuha yung lamang loob ko? Nanlamig ang buong katawan ni Noel. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig.
Bago pa siya makasagot, bigla siyang sinakal ng bangkay. Dahil doon ay hindi siya makahinga. Hindi ko gusto to. Para to sa anak ko. Kaya ko ginagawa to. Kriminal ka, mamamatay tao. Pagbabayaran mo tong ginagawa mo sa akin. Mas lalong humigpit ang sakal sa kanya ng bangkay. Habang pilit niyang kumakawala sa sakal ng bangkay, bigla siyang nagising. Pawis na pawis si Noel at hingal na hingal sa kanyang kama. Isang bangungot na naman. Simula nang pasukin niya ang ilegal na gawain, sunod-sunod na bangungot na ang kanyang nararanasang gabi-gabi. Kinabukasan, bagsak ang katawan ni Noel at kapansin-pansin sa kanya ang pagbabagong dati ay masaya siya at mahilig magbiro, ngunit ngayon ay palagi na siyang galit at malungkot. Hindi na niya alam kung ilang gabi pa ang kaya niyang tiisin. Nang makita siya ni Sheila na tila bangkay rin sa pagod at stress, hindi na niya napigilang kausapin ang asawa tungkol dito. Mahal, kumusta ka? Parang lagi ka ng pagod. Lagi ka na ding bugnutin. Mahal, hindi na ako makatulog ng maayos eh. Palagi na lang akong binabangungot na yung mga bangkay na hinahandle ko gumigising at tinatanong ako kung bakit ko ginagawa sa kanila yung ginagawa ko. Noel, ito na yung sinasabi ko sa iyo eh. Masyado nang mabigat to sa iyo. Hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa konsensya mo. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi ito ang solusyon eh. Alam ko mahal, pero anong gagawin natin? Kailangan natin ng pera para sa gamot ni Kyle. O sige Noel, hahanap tayo ng ibang paraan. Pwede tayong humingi ng tulong sa simbahan, sa mga kaibigan, o kaya ay mag-online fundraising tayo. May mga tao at institusyon na handang tumulong. Hindi natin kailangan gawin itong mag-isa. Napaisip si Noel sa sinabi ni Sheila. Tama siya. Marahil ay may iba pang paraan na hindi niya kinakailangang ibenta ang kanyang kaluluwa. Sa araw ding yon, nagdesisyon si Noel na itigil na niya ang ilegal na ginagawa niya at subukang maghanap pa ng ibang paraan upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya nang hindi isinasakripisyo ang kanyang integridad. Sa tulong ni Sheila, sinimulan nilang magplano kung paano sila makakalikom ng pera sa legal at moral na paraan. Kahit na mahirap at maaaring hindi agad-agad ang resulta, mas pinili nilang kumapit sa kanilang paniniwala at prinsipyo. Habang ginagawa nila ito, unti-unti naman bumalik ang katahimikan sa kanilang tahanan at sa mga gabi ni Noel. Halos 2 buwan na nilang sinusubukan yung suwestyon ni Sheila, pero hanggang ngayon wala pa ding resultang makikita. Nahihirapan na si Noel dahil lumalala pa ang kalagayan ng anak. Alam mo, sakim kasi yung mga yan eh. Wala naman silang pakialam sa mga mahihirap na tulad natin eh. Meron namang mga nagbigay eh. Sheila, hindi natin kailangan ng limos. Kailangan natin itulong nila kaso wala eh. Walang kwenta. Noel, Ano? Tutunga nga na lang ba tayo habang yung anak natin nag-aagaw buhay na? Kailan ako pwede kumilos? Pagpatay na siya? Napatahimik si Sheila sa sinabi ni Noel. Hayaan mo na lang ako sa diskarte ko, Sheila. Mas maatim ko pang masunog sa impyerno yung kaluluwa ko kaysa makitang nahihirapan yung anak natin. Bumalik si Noel sa ilegal na gawain at siya ding pagbalik ng gabi-gabi niyang bangungot. Pero di niya na ito iniinda dahil mas importante sa kanya ang paggaling ng anak niya. Sa paglipas ng panahon, kahit pa unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Kyle, may isa pang pagbabago na naganap kay Noel na hindi inaasahan ng kanyang pamilya. Sa una, ang kanyang pagkakasangkot sa ilegal na gawain ay bunga ng desperasyon. Ngunit kalaunan nasanay na siya sa malaking halagang kinikita mula dito. Kaya di na siya tinatabla ng konsensya at takot sa ginagawa niya. Isang gabi, habang magkasama silang mag-asawa sa sala, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Sheila, hindi na natin kailangan maglalapas sa pera. Tingnan mo,
mas marami na tayong naipon ngayon. Maganda naman yan pero saan nga ba talaga nanggagaling tong mga pera na to? Hindi ka pa ba tumitigil sa, alam mo na, sa ginagawa mo noon? Ha? Ay, mahal. Laking tulong naman to sa atin, di ba? Tingnan mo, gumaling na si Kyle. Tapos ngayon, mas komportable na tayo sa buhay. Pero Noel, hindi ba't napag-usapan na natin na hahanap tayo ng ibang paraan? Yung tama at legal? Hindi ko gusto na umaasa tayo sa maling gawain para lang mabuhay. Napaisip si Noel. Totoo ang sinabi ni Sheila. Ngunit sa kanyang isipan, mas nanaig ang kaginhawaan na dala ng malaking kita. Alam ko, Sheila, pero tingnan mo naman yung resulta, oh. Hindi ba't mas maganda na ang buhay natin ngayon? Mahal, hindi lang naman pera ang mahalaga eh. Paano kung may mangyaring masama sa atin dahil dyan sa ginagawa mo? Paano kung malaman ng mga tao? Baka may mangyaring masama sa akin, sa'yo, sa anak natin. Ay nako, palagi naman tayong maingat ah. At saka, ginagawa ko lang naman ito para sa atin, para kay Kyle. Ikaw nga enjoy ka na hindi ka na naghahanap ng trabaho dyan. Tapos, ang lakas mong kumontra ngayon. Eh di ba nga, sinunod naman natin eh. Ginawa naman natin yung sinasabi mong legal, tama. Pero ano nangyari? Wala, di ba? Kaya pwede ba? Intindi mo na lang tong ginagawa ko. Kahit anong paliwanag ni Sheila ay hindi niya makumbinsi si Noel. Malungkot si Sheila dahil nakikita niyang minamahal na ni Noel ang bago niyang trabaho. Naisip niya na kung hindi makikinig sa kanya si Noel, baka makinig ito sa anak kaya napagpasyahan niyang kausapin si Kyle tungkol dito. Kyle, anak, kailangan natin mag-usap tungkol sa ginagawa ng tatay mo. Po? Ano po yun, Nay? Dito niya ipinaliwanag ang lahat kay Kyle na nakikinig ng mabuti. Bagamat bata pa, nagpakita si Kyle ng pagkaunawa at malasakit sa sitwasyon. Nay, hindi po ba masama yun? Dapat po bang ituloy ni tatay yun? Hindi nga dapat, anak. Kaya kailangan natin siyang kausapin eh. Kailangan niyang malaman na hindi tama yung ginagawa niya. Nagkasundo sina Sheila at Kyle na kausapin si Noel bilang pamilya. Naipaalala sa kanya ang kahalagahan ng paggawa ng tama at ang mga posibleng kahinatnan nito ng kanyang mga desisyon kung ipagpapatuloy niya yung maling ginagawa. Nais nilang maibalik ang dating Noel na kilala nila. Yung Noel na may prinsipyo at may takot sa Diyos. Nang sumunod na gabi, matapos nilang kumain ng hapunan, nag-usap-usap sila Sheila, Kyle at Noel sa sala. Naging seryoso yung mukha nila at makikita ang pag-aalala ni Sheila habang hinahanda ang sarili na pag-usapan ang matagal na niyang gustong mangyari. Hinawakan naman ni Kyle ang kamay ng nanay niya dahil nakita niyang natatakot ito. Mahal, may kailangan tayong pag-usapan. Importante to. Ano yun? Bakit parang seryoso kayong dalawa? Tungkol ito sa ginagawa mo. Sa trabaho mo na, alam mo na. Sheila naman, napag-usapan na natin to, di ba? Kailangan natin yung pera. Saka, ba't sinama mo pa yung bata sa mga ganitong usapan? Nag-iisip ka ba? Tay, sabi ni nanay, masama daw po yung ginagawa nyo eh. Bakit po patuloy nyo pa rin yung ginagawa? Napatingin si Noel kay Kyle. Hindi inaasahan ang tanong mula sa kanyang anak. Kyle, anak, ginagawa ko ito para sa ating lahat eh. Para magkaroon tayo ng magandang buhay. Pero Noel, hindi tama yung paraan mo eh. May ibang paraan pa para magkaroon tayo ng magandang buhay na hindi tayo lumalabag sa batas. Tay, natatakot po ko. Paano po kung may masamang mangyari sa inyo dahil dito? Paano po kung pag nabaril kayo ni Cardo Dalisay? Nakita ni Noel ang takot sa mata ng kanyang anak. At doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Hindi ba okay sa inyo na maayos tayo? Na maganda ang buhay natin? Noel, hindi kami okay kung palagi kami nag-aalala sa'yo.
At hindi rin magiging okay kung gumagawa tayo ng mali para lang mabuhay ng marangya. Nagkaroon ng katahimikan. Naramdaman ni Noel ang bigat na mga salitang binitiwan ng kanyang mag-ina. Naupo siya. Lumalim ang pag-iisip. Ano bang gusto niyong gawin ko? Itigil mo na yung ginagawa mo, Noel. Bumalik ka na sa dati. Magsimula tayo ulit. Maghanap tayo ng ibang paraan. Alam kong hindi madali pero magtutulungan tayo. Tay, gusto ko lang naman po na safe po kayo eh. At proud po ako sa iyo pag ginawa niyo po yung tama. Ipinangako ni Noel na ititigil na niya ang iligal na gawain. Pero sa kabila ng pangako, isang bahagi niya ang hindi pa rin kumbinsido na iwan ng madaling perang pumapasok. Isang araw, sa isang pagkakataon na kinukuha niya ang laman loob ng isa sa mga bangkay, may natuklasan si Noel na hindi niya inaasahan. Nalaman niya na ang bangkay na kanyang kinukuhanan ng organs ay hindi lamang basta mga hindi na-claim na katawan mula sa ospital. May mas malalim at mas madilim na katotohanan sa likod ng mga ito. Na ang ilan sa mga ito ay mga biktima ng foul play. Nang malaman ito, bigla siyang nahati sa pagitan ng kanyang moralidad at ang tukso ng mas malaking kita. Sa halip na itigil ang kanyang gawain, nakipagnegosasyon pa si Noel sa lider ng sindikato para sa mas malaking bayad kapalit ng kanyang katahimikan. Hindi niya ito sinabi kay Sheila at nagpatuloy siya na parang walang nangyari. Alam ko na ang totoo sa mga bangkay na to. Kailangan ko na mas malaking bayad. Kung hindi hindi ko na ito tutuloy. Alam ni Noel na kailangan siya ng sindikato lalo na nung nawala na si Mang Danny. Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Pero siguraduhin mong walang makakaalam talaga ng tungkol dito ha. Tumango si Noel, ngunit sa kanyang puso alam niyang mali ang kanyang desisyon. Sa kabila nito, mas pinili niyang itago ang lahat kay Sheila. Ngunit si Sheila, bilang asawa na matagal nang kasama ni Noel, ay napansin ang pagbabago sa kanya. Napansin niya ang pagiging ilag at minsan ay parang tuliro si Noel. Isang gabi, hindi na siya nakatiis at kinumpronta niya si Noel. Noel, may tinatago ka ba sa akin? Bakit parang iba ka these past few days? Ha? Wala, mahal. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Nagdo-double shift na kasi ako para madagdagan yung kita ko. Pero, mahal, kilala kita. Hindi ka naman ganyan pagpagod eh. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sheila, sinabi ko na sa'yo, pagod lang talaga. Huwag ka na nga makulit. Hindi kumbinsido si Sheila sa paliwanag ni Noel at pakiramdam niya may tinatago sa kanya ang asawa. Naisip niya na baka hindi tinupad ni Noel ang pangako nitong titigil na sa masamang ginagawa. Pero wala siyang ebidensya kaya di niya makumpronta si Noel. Alam niyang di sapat yung kutob lang. Kahit nasisilaw sa pera si Noel, di naman naalis sa kanya ang pagiging mabait at mapagmahal na ama kay Kyle. Cardo, may pasalubong ako sa'yo. Wow, Tay! Ano pong pasalubong niyo sa akin? Pumikit ka muna. Pumikit naman si Kyle at inilahad yung kamay niya para sa ibibigay ng tatay niya. Inabot ni Noel ang maliit na uniforme ng pulis. O sige, dilat ka na. Wow, Tay! Magiging pulis na ako! Yay! Ako na talaga si Cardo Dalisay! O sige na, isuot mo na dali. Nay! Tingnan niyo po oh! Ako na talaga si Cardo Dalisay! Suot ko na po ito, Tay ha! Picturean niyo po ako ha! Masaya si Sheila dahil masaya si Kyle. Pero di pa rin naalis sa isip niya yung posibilidad na di pa din tumitigil si Noel sa pakikipagtrabaho sa sindikato. Isang gabi habang abala si Noel sa trabaho sa morgue, naramdaman ni Noel na may kakaiba sa likuran niya. Pakiramdam niya may nakatingin sa kanya, pero alam niyang siya lang dapat ang nasa morgue na yon.
Hindi niya napigilan yung sarili niyang lumingon at laking takot niya nung makita niya ang isang matandang lalaki na dapat tapos niya ng imbalsamuhin. Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang lalapit! Alam mo kung anong ginagawa mo. Alam mong hindi tama ito, Noel. Napalunok si Noel. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Inisip niya na isa lang ito sa mga panaginip na lagi niyang napapanaginipan. Hindi, panaginip lang to, tama? Oo, panaginip lang to. Imposible namang totoo yung multo eh. E di sana, dati mo pa akong minulto, di ba? Tumalikod siya at nagtrabaho ulit dahil iniisip niya na panaginip lang naman ito. Pero nung napalingon siya para kumuha ng gamit para sa pangiimbalsamo, nakita niya pa din yung matanda na mas malapit na ito sa kanya. Hindi ito panaginip, Noel. Hindi ka pa nakukonsensya sa ginagawa mo. Maraming namatay at namamatayan dahil sa ginagawa mo. Ano bang sinasabi mo? At saka, ba't ba akong ginugulo mo mga patay na naman to mga dinadala sa akin? Dahil sa ginagawa mo, maraming kaluluwa ang hindi natatahimik. Kasama na ako doon. Pagkasabi ng matanda noon, ibigla siyang nawala. Naiwan si Noel doon na nanginginig at natatakot. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung itutuloy pa ba niya yung pagtatrabaho nung gabing yon o uuwi na lang. Umuwi si Noel na hindi mapakali. Hindi niya masabi kay Sheila ang nangyayari kasi ang alam ni Sheila tumigil na siya kaya nagpanggap na lang siya na okay lang ang lahat. Pero kitang-kita ni Sheila na may kakaiba sa asawa niya. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang aligaga ka? Para kang natatakot sa kung saan. Wala to, Sheila. Siguro pagod lang talaga ako. Bakit ang aga mong umuwi ngayon? May nangyari ba sa trabaho mo? Ba't bang kulit mo, Sheila? Sinabi kang wala ito eh. Sorry. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Tumigil ka na pwede. Nakakadagdag ka pa eh. Nasaktan si Sheila sa pagsigaw sa kanya ni Noel. Kaya hindi na siya nangulit pero alam niya sa kanyang sarili na may mali talaga sa kinikilos ni Noel. Nahalata naman ni Noel na nakakalata na si Sheila kaya pilit niyang nagpanggap na normal at okay ang lahat sa harap ni Sheila at ni Kyle. Dumating na yung birthday ni Kyle at talagang malaking party ang inihanda ni Noel para sa kanya. Sobrang daming handa at bisita at talagang nagrenta pa sila ng resort sa Pansol na parang malamansyon. Naisip ni Noel na pambawi niya to sa anak dahil hindi siya masyadong nakakapagbigay ng oras dito dahil naging abala na siya sa pangalawa niyang trabaho. Kyle, anak, Cardo pala. Sana maging masaya ka ngayong birthday mo ha. Talagang pinagandaan namin to ng tatay mo para sa'yo. Naku, sobra-sobra po, Nay. Tay, ang ganda ng party. Para po tayong mayaman. Thank you po. Nang oras na para hipa ni Kyle ang kandila sa kanyang cake, nagbigay muna ng maikling message ang kanyang mga magulang. Kyle, anak, sa bawat taon, wish namin ng mama mo na lalo ka pang lumaking mabait at masaya. Mahal na mahal ka namin. At lagi mong tatandaan, ano man ang mangyari, nandito kami ng tatay mo para sa'yo. Nang hihiling na si Kyle, nagulat ang lahat sa sinabi niya. Wala na po ako mahihiling pa. Sobrang blessed na ako sa mapagmahal kong nanay at sa mabait kong tatay. Thank you po kasi tumigil na kayo tay sa paggawa ng bad. Lumapit si Noel at niyakap ang anak. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Salamat anak. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa amin ng nanay mo. Pagkatapos ng party nang nagliligpit na, hindi mapakali si Sheila. May bumabagabag sa kanya tungkol sa pinagmula ng pera para sa party. Mahal, saan mo nga pala nakuha yung pera para sa party ni Kyle? Grabe yung handa, hindi biro yun Galing yun sa ipon natin, Sheila. Noel, alam kong wala tayong ganun kalaking ipon. Anong totoo? May iba ka bang pinagkukunan? Wala, Sheila.
Yun lang talaga. Yung mga extra ko lang sa trabaho. Noel, may kakaiba sa iyo eh. Huwag mong sabihing may iba ka pang ginagawa. O baka naman may babae ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naririnig pala ni Kyle ang usapan nila. May babae si tatay? Biglang tumakbo si Kyle palabas ng bahay. Hindi na nakapagpaalam. Sina Noel at Sheila parehong nagulat at nagmadaling hinabol si Kyle. Kyle! Anak! Bumalik ka dito! Kyle, sandali lang. Mali ang iniisip mo. Kahit anong tawag nila, hindi na nila nakita si Kyle. Gumabi na at lumipas sa mga oras pero wala pa rin Kyle na bumabalik. Nag-ikot sila sa buong neighborhood. Nagtanong-tanong sila sa paligid pero wala pa rin silang nakitang Kyle. Noel, ano ba to? Gulong-gulo na ako. Dapat hindi na tayo nagtago ng kahit ano eh. Sheila, wala akong babae. Maling-mali ang iniisip mo. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon eh. Kailangan nating mahanap si Kyle. Magkayakap sina Noel at Sheila. Puno ng pag-aalala at takot sa hindi nila alam na kinabukasan. Nagtanong sila kung saan pwedeng pumunta ang kanilang anak. Ang kanilang bahay na dapat sana'y lugar ng celebration ay naging tahimik at malungkot. Na ang tanging ingay na lang ay ang kanilang mga boses na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Kyle. Sa mga sumunod na araw matapos mawala ni Kyle, pinilit ni Noel na magpatuloy sa buhay. Kahit papuno ng pag-aalala at takot. Kinailangan niya magtrabaho. Hindi lang para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, kundi para na rin sa posibilidad na kailanganin nila ang pera para sa paghahanap kay Kyle. Isang araw, pumasok siya sa trabaho at nakita niyang kakaiba ang kilos ni JR. Hindi to kumikibo at parang malalim ang iniisip. Lumapit si Noel kay JR. Umaasang makakakuha ng suporta o kahit na papaano ay makapaglabas ng kanyang nararamdaman. Boss JR, may kailangan akong sabihin sa iyo eh. Nawawala si Kyle eh. Hindi siya umuwi nung gabi ng birthday niya. Tumango lang si JR. Ni walang anumang emosyon ang nakita sa kanyang mukha. Hindi ito ang JR na kilala niya. Ang taong dati-rati agad tumutulong at nakikinig sa kanyang mga problema. Boss JR, kailangan ko ng tulong. Baka may alam ka o may magagawa ka. Walang narinig mula kay JR. Para bang wala ito sa sarili. Ilang beses mang sinubukan ni Noel na kausapin siya pero walang salita mula kay JR. Naguluhan at nabahala si Noel. Naalala niya ang nangyari noon kay Mang Danny, na nakita niya ang doppelganger nito bago pa man ito mamatay. Ibig sabihin ba nito ay may masamang mangyayari kay JR? Nang hindi na siya makatiis, nagdesisyon si Noel na tawagan si JR. Marahil ay may masamang nangyayari rito at kailangan niyang malaman. Ngunit nang tawagan niya ang numero ni JR, walang sumasagot. Tumutunog lang ito ng tumutunog hanggang sa sumuko na si Noel. Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Bumalik si Noel sa kanyang trabaho, ngunit hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinatawagan si JR, ngunit walang sagot. Naisip niya kung dapat ba siyang pumunta sa bahay ni JR o maghintay pa ng kaunti. Habang nagpapatuloy siya sa pagtatrabaho, lumalalim ang pag-aalala nito na hindi lang para kay JR kundi lalo na para kay Kyle. Ang bawat oras na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak ay dagdag pasanin sa kanyang konsensya at takot. Kyle, saan ka man naroon anak? Sana ligtas ka. At ikaw naman JR, sana walang masamang nangyari sa iyo. Sa gabi sa morgue, ang gabi sa morgue ay parang mas mahaba kaysa dati. Puno ng katahimikan at kawalan ng kasiguraduhan. Ang tanging kasama ni Noel ay ang kanyang mga iniisip. Ang mga alalahanin sa kanyang anak at sa kakaibang kilos ng kaibigan. Matapos ang ilang oras na walang sagot mula kay JR, biglang nag-ring ang cellphone ni Noel. Agad niyang sinagot ito. Umaasang mabuting balita ang kanyang maririnig.
Ay Noel, nasa bar lang ako ha. Bakit? Anong emergency? JR, mag-iingat ka ha. Nakita ko yung doppelganger mo kanina sa trabaho eh. Parang hindi ikaw. Baka may masamang mangyari. Nabigla si JR sa narinig. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng babala mula kay Noel. Ano? Seryoso ka ba? Pwede mo ba ako sunduin? Hindi ako mapakali dito. Oo, sige. Papunta na ako. Hintay mo lang ako dyan ha. Bago pa man makalabas ng morgue si Noel, isang kakaibang boses ang narinig niya mula sa dilim. Isang malamig at mahinang salita ng isang matandang lalaki. Hindi ka dapat nangingialam sa kapalaran ng pagkamatay ng isang tao. Napahinto si Noel. Kinilabutan, pero pinili niyang huwag pansinin ang boses. Mas mahalaga sa kanya ngayon na masigurong ligtas si JR. Hindi ako pwede magpabaya ngayon. Kailangan ko makasiguro na ligtas si JR. Mabilis na nag-drive si Noel patungo sa bar kung saan naghihintay si JR. Sa buong biyahe, hindi maalis sa isipan niya ang mga nangyari at ang boses na narinig niya. Pero kailangan niyang mag-focus. Ligtas niyang nakita at nasundo si JR. Salamat Noel ha. Hindi ko alam kung anong nangyari pero nang makita kita, parang bigla akong nakahinga ng maluwag. Walang anuman. Mainam na mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung ano yung mga doppelganger na yan eh. Nakauwi sila ng ligtas at buong gabi ay nag-usap sila tungkol sa nangyari. Nagpasya si JR na maging mas maingat at bantayan ang kanyang paligid. Si Noel naman nababahala pa rin sa mga pangyayari at sa patuloy na pagkawala ni Kyle. Nakaramdam ng kaunting ginhawa nang makauwi silang ligtas. Ngunit hindi pa rin nawala sa isipan niya ang tungkol sa kalagayan ng kanyang anak at ang mga misteryosong banta na bumabalot sa kanilang paligid. Pag-uwi ni Noel mula sa trabaho isang umaga, inabutan niyang tila iba ang kilos ni Sheila. Kinakausap siya nito pero ang tono at mga kilos ay hindi kagaya ng nakasanayan niya. Tila ba ibang tao ang kanyang kaharap? Sheila mahal, okay ka lang ba? Parang iba yung kinikilos mo ngayon ah. Oo, Noel. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mapakali si Noel. Inisip niya na lang na marahil ay dahil ito sa matinding stress at lungkot dahil sa pagkawala ni Kyle. Pinilit niyang isantabi ang pag-aalala at nagdesisyong matulog muna. Umaasang mabawasan ang pagod at stress. Habang sa kanyang pagtulog, isang bangungot ang gumising sa kanya. Sa panaginip, nakita niya si Sheila na may hawak na kutsilyo at tila tangka siyang saksakin habang paulit-ulit na sinasabing, May utang kang buhay sa akin! May utang kang buhay sa akin! Napabalikwas siya mula sa kama, pinagpapawisan at hinihingal. Sa kanyang paggising, si Sheila, ang tunay na Sheila, ang nag-aalala at ginigising siya. Noel! Gising, mahal! Nananaginip ka! Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Sheila, panaginip lang pala. Akala ko totoo eh. Ang tagal ko nang hindi nananaginip ng masama. Akala ko wala na to eh. Oh, sige, okay lang yan. Nandito lang ako. Baka sobra lang yung pagod mo kaya ka nagkakaganito. Gusto mo ba ng tubig? Oo, sige. Salamat mahal ah. Habang inaabot ni Sheila ang baso ng tubig, hindi maalis sa isip ni Noel ang mga kakaibang pangyayari. Ang doppelganger ni JR, ang misteryosong boses sa morgue at ngayon ang bangungot na ito. Hindi niya alam kung konektado ba ito o resulta lang ng matinding stress at pag-aalala sa nawawalang anak. Sheila, napansin mo ba na parang may kakaiba? Sa akin, sa trabaho, o kahit dito sa bahay? Sinasabi mo, Noel? Ewan ko. Parang hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi eh. Siguro, baka pagod lang talaga ako. Siguro nga, Noel. Pero kung may iba ka pang nararamdaman o napapansin, sabihin mo lang sa akin ha. Dapat tulong-tulong tayo, lalo na ngayon.
Tumango si Noel. Nagpapasalamat sa suporta ni Sheila pero sa loob-loob niya, naghahanap pa siya ng kasagutan. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon siyang mag-ingat at mas maging alerto. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang mga nangyayari ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Nagtutulak sa kanya na maghanap ng mga sagot sa kakaibang mga pangyayari sa kanyang buhay. Isang madaling araw, si Noel ay nagtatrabaho sa isang tagong lugar kung saan ginaganap ang iligal na transaksyon ng mga sindikato. Sa gabing yon, may dala ang sindikato na isang bangkay ng bata na walang ulo na kasing edad lang ni Kyle. Nang una niyang makita ang bata, agad siyang nakaramdam na matinding pag-aalangan. Ang puso niya ay puno ng lungkot at pagdududa. Lalo na't patuloy pa ring nawawala si Kyle. Well, kailangan mong gawin to ha. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Napulunok si Noel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga gamit pang opera. Sa bawat hiwa ng kanyang ginagawa sa katawan ng bata, ang bawat galaw ay tila ba isang malalim na sugat din sa kanyang kaluluwa. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang sariling anak habang ginagawa ito. Matapos niyang alisin ang mga lamang loob ng bata, inikot niya ang katawan para masuri ito. Doon niya nakita ang isang balat sa puwet ng bata na kahawig ng kay Kyle. Napahinto siya. Ang kanyang hininga ay parabang naputol sa bigat ng kanyang nadiskubre. Napaluhod si Noel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salitang binibitiwan. Bakit ko ito ginagawa? Kyle, anak ko, napakabuti mong bata. Dapat hindi ko sinimulan to eh. Dapat matagal na akong tumigil. Hindi ko na kaya. Ang bawat salita ay may mga kasamang sakit at pagsisisi. Para bang sa bawat patak ng luha ay kasabay na rin ang pag-agos ng kanyang pag-asa at dangal. Ay Noel, tama na ang drama. Trabaho lang to. Kung ayaw mo na magpatuloy alam mo na ang kapalit. Hindi ko na kayang tinan ng sarili ko sa salamin. Anong klaseng ama ko? Anong klaseng tao ako? Dapat pinoprotektahan ko mga inosente. Hindi yung ginagamit sila sa ganito. Kung may kaparusahan man akong nararapat, tatanggapin ko. Hindi ko na kaya! Sa puntong ito, bumagsak si Noel sa sahig. Hinang-hina at wasak ang puso. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay parehong pagod na sa bigat ng kanyang mga ginawa. Ang lider ng sindikato ay tinitigan siya. Walang emosyon sa muka. Walang sino man ang lumapit para tulungan si Noel. Sa mga sandaling yon, si Noel ay nag-iisa. Napapaligiran ng kadiliman ng gabi at ang mga anino ng kanyang mga nagawang kasalanan. Sa kanyang isipan, umaalingaw-ngaw ang mga alaala ng kanyang anak. Ang tawanan nila, ang mga yakap, ang mga pangarap na gusto niyang ibigay para kay Kyle. Ngayon, ang lahat ng yon ay tila ba isang malayong alaala na lang, na hindi na maaaring maibalik pa. Ang kanyang luha ay hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa lahat ng mga inosenteng buhay na kanyang nasaktan. Matapos ang pangyayaring yon, tinapos na ni Noel ang kanyang pakikisangkot sa mga iligal na gawain. Ngunit ang mga kaluluwa ng mga biktima ng sindikato ay parabang hindi siya tinitigilan. Ang bawat araw at gabi ay puno ng mga pangitain at senyales mula sa mga namatay. Isang gabi habang nagtatrabaho si Noel sa morgue, biglang nagsara ang mga pinto at bintana ng mag-isa at nagsimulang mag-flicker ang mga ilaw. Sino yan? Anong kailangan mo? Noel, hindi mo kami matatakasan. Dala mo ang marka ng aming paghihirap. Patawarin niyo ako. Hindi ko na itutuloy ang mga ginagawa ko. Tulungan niyo ako makawala sa pagkakasala.
Ngunit walang sagot at bigla na lang bumalik sa normal ang lahat sa morgue. Naiwan si Noel na nanginginig at litong-lito. Isang gabi habang naghahapunan si Noel, bigla na lang bumukas ang TV at lumabas ang imahe ng isang bata na tila umiiyak. Noel, ano to? Bakit nangyayari to? Hindi ko alam, Sheila. Mga bata, mga inosenteng nawala dahil sa akin. Noel, paano mo kami matutulungan? Gagawin kong lahat para may tama ang mga pagkakamali ko. Patawarin niyo ako. Ang TV ay biglang namatay at nabalot sila sa katahimikan. Isa na namang gabi sa kanyang panaginip, nakita ni Noel ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng isang madilim na gubat. Napapalibutan siya ng mga bata. Lahat sila'y nakatingin sa kanya. Noel, bakit mo kami pinabayaan? Bakit mo kami pinabayaan? Patawad, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Nagising si Noel na umiiyak at basang-basa ng pawis. Alam niyang kahit anong iwas niya, hahabulin siya ng kanyang nakaraan. Lumipas pa ang mga araw, natagpuan ang katawan ni Kyle sa isang ilog, malapit sa kung saan siya huling nakita. Sa kabila ng kanilang kalungkutan, kinailangang harapin ni Noel ang katotohanan sa harap ni Sheila. Sheila, may aaminin ako. Ako may kagagawan sa mga nangyari. Ako ang dapat sisihin. Paano mo nagawa to? Paano mo natiis na itago mo sa akin to? Sheila, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung paano tayo umabot dito. Kung pwede sana akong bumalik sa nakaraan at itama ang lahat. Hindi ko alam kung paano tayo magpapatuloy, Noel. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong mag-isa. Kailangan kong mag-isa. Sa araw na yon, naghiwalay sina Noel at Sheila. Si Noel, habang nasasaktan, ay naiwan upang harapin ang mga bunga ng kanilang mga aksyon. Habang si Sheila ay kailangang harapin ng sariling kapayapaan at paghilom. Si Noel, sa kanyang pag-iisa, ay nagtangkang hanapin ng pagtubos. Umaasang balang araw ay mapapatawad siya ng mga kaluluwa na kanyang nasaktan. Paglipas ng ilang araw, dumami at lumala pa ang mga pangitain at pagpaparamdam na nararanasan ni Noel. Ang mga kaluluwang ito ay hindi lamang sa kanyang tahanan nagpapakita, kundi pati na rin sa kanyang lugar ng trabaho, sa kalye at kahit saan siya magpunta. Sa kanyang isipan, palagi siyang nakakarinig ng mga boses ng mga kaluluwang hindi matahimik. Isang gabi habang naglalakad si Noel sa hallway ng trabaho, bigla na lang siyang kinausap ng isang boses ng binata. Noel, bakit mo nagawa sa amin yun? Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Ginagawa kong lahat para matigil na, para mabago ko ang mali ko. Hindi sapat ang pagsisisi. Dala-dala namin ang sakit at bait. Ano ba magagawa ko? Sabihin niyo, paano ko may babalik ang kapayapaan sa inyo? Ngunit walang sumasagot. Ang boses ay nawala na parang bula. Iniwan si Noel na mag-isa at puno ng kawalan. Dahil sa hindi na niya makayana ng mga pangitain at boses, isinugod si Noel sa isang mental hospital. Sa pagdating niya roon, ipinaliwanag ng doktor ang kanilang mga obserbasyon. Noel, tutulungan ka namin dito sa ospital pero kailangan mo rin makipagtulungan sa amin para mabilis kang gumaling. Dok, kahit saan ako magpunta nandun at nandun pa rin sila. Hindi ko na kaya. Susubukan namin ang lahat ng makakaya namin, Noel. Bibigyan ka namin ng mga gamot at therapy na makakatulong sana sa iyo. Sa kabila ng pag-aalaga ng mga doktor, lalo pang lumala ang mga pangitain ni Noel sa loob ng ospital. Sa kanyang silid, madalas siyang nagigising sa gitna ng gabi. Nakakarinig ng mga yabag at mga bulong na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang mag-isa si Noel sa kanyang kwarto, isang malamig na hangin ang dumaan at nagsimula na naman siyang makarinig ng mga bulong. Noel,
hindi pa rin kami matahimik. Dala-dala mo ang aming sakit. Ano pa ba ang gusto niyo gawin ko? Wala na ako! Wala na si Kyle! Iniwan na ako ni Sheila! Ang mga boses ay tila sumasabay sa ihip ng hangin. Palakas ng palakas, hanggang sa hindi na ito matiis ni Noel. Tama na! Pakiusap! Hayaan niyo na ako matahimik! Ngunit ang mga boses ay hindi tumitigil. Lalo lang silang nagiging malakas at demanding. Naiwan si Noel na gulong-gulo ang isip at hindi na makakita ng liwanag sa kanyang sitwasyon. Nawalan na siya ng pag-asa at patuloy na nagdurusa sa kanyang mga pagkakamali. Habang ang misteryo sa pagkakamatay ng kanyang anak na si Kyle ay nanatiling hindi malutas. Nang araw na yon, nakatanggap si Sheila ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Rodel. Hindi niya inaasahang tawag na magdadala ng balitang magpapabago sa takbo ng kanyang araw. Sheila, may magandang balita ako. Si Kyle, buhay siya at nandito sa amin. Ano? Totoo ba yan, kuya? Paano? Kailan pa? Kamakailan lang namin naalaman. Ang katulong namin si Aling Mercy, siya pala nagpatuloy kay Kyle dito sa amin nang mawala siya. Hindi niya agad nasabi dahil natatakot siya eh. Pero ngayon okay na ang lahat. Nasa mabuting kalagayan si Kyle. Napaluha si Sheila sa sobrang saya. Ang bigat na matagal na niyang daladala ay biglang gumuhit at napalitan ng isang hindi maipaliwanag na ginhawa at kasiyahan. Salamat sa Diyos. Kailangan ko makita si Kyle. Pupunta ako dyan, kuya. Oy, sige. Sheila, dito ka na muna tumuloy habang inaayos pa ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Huwag ka maglala. Pagkababa ng tawag, hindi maiwasan ni Sheila na maalala si Noel. Sa kabila ng lahat ng nangyari, parte pa rin si Noel ng buhay ni Kyle. Naguguluhan man, nanaig pa rin ang pag-aalala niya sa kanyang dating asawa. Paano ko sasabihin to kay Noel? Karapatan niyang malaman na buhay pala ang anak namin. Habang inihahanda ni Sheila ang kanyang mga gamit para pumunta sa kanyang kapatid, nag-isip siya kung dapat ba niyang dalawin si Noel sa mental hospital. Hindi niya maiwasang isipin ang kalagayan ni Noel, kung paano siya nakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo. Sa kanyang pagdating sa bahay ng kanyang kapatid, sinalubong siya ng isang masayang eksena. Si Kyle masigla at mukhang ligtas. Tumakbo palapit sa kanya. Nanay! Yumakap si Sheila ng maigpit sa kanyang anak. Luhaan ngunit puno ng saya. Pagkatapos ng mahabang yakapan, kinausap niya si Kyle tungkol kay Noel. Kyle, si tatay, gusto mo ba siyang makita? Nasa ospital siya ngayon. Nagpapagaling kasi nagkasakit siya sa brain niya eh. Nay, natatakot po ako pero kung kailangan niya po tayo, pupunta po ako. Nagpasya si Sheila na dalhin si Kyle sa ospital upang makita ni Noel. Alam niyang ito ang tamang gawin. Hindi lamang para kay Noel kundi para na rin sa kanilang anak na matagal nang nawalay sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, nanaigang pagmamahal at pag-asa sa pamilyang muling nagkita. Nang sumunod na araw, inihanda ni Sheila ang sarili at si Kyle para sa kanilang pagbisita kay Noel sa mental hospital. Habang nagmamaneho papunta roon, pareha silang tahimik. Parehong nag-iisip sa maaaring mangyari sa kanilang pagkikita. Pagdating nila sa ospital, dinala sila ng staff sa kwarto kung saan nakakonfine si Noel. Makikita sa mga mata ni Sheila ang kaba at pangamba. Ngunit determinado siyang ituloy ang pagbisita para sa kapakanan ng kanilang anak. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Noel na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin sa bintana. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang lumingon. Sa unay hindi siya makapaniwala na naroon sina Sheila at Kyle. Sheila, mahal. Kyle, anak, kayo ba talaga yan? Oo, Noel. Kami nga. Dinala ko si Kyle para makita ka. Napaluha si Noel. Hindi makapaniwala na makikita niya muli ang kanyang anak. Lumapit si Kyle. Medyo nag-aalangan pa. Ngunit nang makita ang malungkot na mukha ng kanyang ama,
Hindi niya napigilang tumakbo at yumakap dito. Tay! Tatay! Kyle, anak, sobrang miss na kita. Patawad sa lahat-lahat. Noel, marami tayong kailangan pag-usapan. Pero ngayon, mahalaga na magkakasama tayo para kay Kyle. Sheila, mahal, salamat at dinala mo siya rito ah. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Noel, dahan-dahan natin tong pagdaanan. Ang mahalaga ngayon okay na si Kyle at nandito kami para suportahan ka. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng emosyon at pag-amin sa mga pagkakamali at paghingi ng tawad. Dahan-dahan nagsimula silang magtayo ng bagong pundasyon para sa kanilang relasyon. Hindi bilang mag-asawa, hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga magulang na nagmamahal sa kanilang anak. Anak, gagawin ko ang lahat para maging mas mabuting tao. Gusto kong maging karapat dapat sa inyo. Alam ko, Tay. Masaya ako na magkasama tayo uli. Sa mga sumunod na linggo, regular na dumadalaw sina Sheila at Kyle kay Noel. Unti-unti sa tulong ng therapy at gamot, nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Noel. Kahit na hindi na muling nagsama sina Sheila at Noel bilang mag-asawa, nagtulungan sila bilang magkaibigan at magulang kay Kyle, na ngayon ay mas lumalaki sa isang mas malusog at mas mapayapang kapaligiran. Sa kabila ng mga pagsubok at sakit na pinagdaanan, natutunan nilang lahat na ang pagpapatawad at pagtutulungan ay susi para sa paghilom at muling pagbangon. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang pag-unlad sa kalagayan ni Noel. Ang suportang natatanggap niya mula kay Sheila at ang madalas na pagbisita ni Kyle ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang harapin ang kanyang mga pagkakamali at magsikap na bumangon muli. Naging isang mahalagang bahagi ng kanyang recovery ang presensya ng kanyang anak, na nagpapaalala sa kanya araw-araw kung bakit kailangan niyang magpatuloy at maging mas mabuting tao. Sa paglipas ng buwan, unti-unting nakabangon si Noel. Kahit hindi naging madali, ang kanyang determinasyon ay lumalakas sa tulong ng therapy session at mga gamot. Unti-unti niyang natutunan kung papaano pamahalaan ang kanyang mga takot at guilt, at natutunan niyang tanggapin na habang hindi niya mababago ang nakaraan, may magagawa siya para sa mas magandang hinaharap. Napakalaking pasasalamat rin talaga ni Noel nang ma-realize na yung bangkay ng batang pugot na kinuhaan niya ng lamang loob ay kahawig lang ang balat ng kanyang anak. Isang araw sa isa sa kanyang mga therapy session, ipinahayag ni Noel ang kanyang pasasalamat sa bagong pagkakataon na ibinigay sa kanya. Naging sobrang hirap sa akin ang lahat ng pinagdaanan ko. Pero naging malinaw sa akin na hanggang may buhay, may pag-asa. Naging malaking tulong din sa akin yung suporta at pagmamahal nila Sheila at Kyle. Kaya nagpapasalamat din talaga ako sa kanila. Noel, mahalagang determinado kang harapin yung mga problema mo sa buhay. Tanggapin mo tuwing may mga bagong nangyayari sa buhay mo at huwag kang susuko sa laban ng buhay. Dahil sa kanyang unti-unting paggaling, nagdesisyon ng doktor ni Noel na handa na siya para sa outpatient treatment. Kaya pinayagan na siyang makauwi at mas makasama ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Sinalubong siya ni Sheila at Kyle sa labas ng ospital. Nakangiti silang pareho. Masaya na magiging magkakasama na naman sila. Welcome home, Noel. Handa kami ni Kyle na suportahan ka ngayong kasama mo na kami ulit. Welcome home, Tay. Excited ako na magkasama ulit tayo. Nagpasya si Noel, Sheila at Kyle na kumain sa labas bilang celebration. Habang kumakain, nag-usap sila tungkol sa mga plano nila. Mga simpleng bagay tulad ng pagpunta sa park, pagbisita sa mga museum at paggugol ng oras bilang isang pamilya. Salamat sa inyong dalawa. Kayong araw at bawat araw na makakasama ko kayo ay isang paalala ng kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay ko. Natuto tayong lahat sa nangyari. Ang mahalaga nandito tayo para sa isa't isa. Sa pag-uwi nila, puno sila ng pag-asa na meron silang bagong simula
nalaman nilang kahit ang pinakamadilim na pangyayari sa buhay ay pwedeng magbukas ng mga bagong posibilidad ng pagbabago ng kaligayahan. Magkahawak kamay silang tatlo habang naglalakad pa uwi. Bawat takbang ay simbolo ng kanilang pagbangon at pagharap sa kinabukasan na magkasama. Di kalaunan ay nagkaayos uli si Sheila at Noel. Muli silang nagkasama bilang mag-asawa sa iisang bahay, kasama ang kanilang anak na si Kyle. Wakas!